Ang Netherlands pala isa sa pinakaunang pirata sa buong mundo, source Wikipedia. Opo, hindi lang po pirata. Yan pong Netherlands na yan. Kauna-unahan po mga empire yan. Kauna-unahan po mga nanghuli ng mga alipin. Baka hindi nyo alam ang istorya niyan eh. Alam nyo ba yung alipin? Binibenta tao. Kaya sanay na tumanggap eh. Do you think ng ibang nagpondo ay nasa kaliwa? Hindi na po importante kung ano, kaliwa, kanan, derecho, gitna. Ang importante po rito, lahat na nakipagsabwatan dyan sa ICC na yan, mga traidor. Ganun lang po kasimple yun. Saan ka nakakita? Paulit-ulit yung nagsasabi na hindi kami nakikipagtulungan sa ICC. O meron kaming warrant of arrest. Ay, meron pala sila warrant. Bigay nyo na yan. Di na ako natulog for Tatay Digong. Update please. Ed Sehosa. Ang update po natin, kung kasi nag-update po si Medaldea, hindi nila makita eh. Ngayon daw, ayon sa Manila Bulletin, sana totoo. Kasi wala pang taga ron sa loob. Kagabi hindi nila alam kung nasan si Tatay Digong. Ayaw ipaalam sa kanila. Tignan niyo yan, Netherlands. Di magkaroon ng abogado. Sa inyo pala, pinagkakait nyo ng karapatan, no? ICC. Mga mamamayan ng daigdig. Lalo na US, China, Russia, UK. Lahat po ng makapangyarihang bansa. Mga membro ng Security Council. Sino pa ba isa? France. UK, China. Ito po, hindi po pinakakausap yung dati naming presidente sa kanyang abogado. Sa pangkaraniwang Miranda rights lang, very basic. Dapat kung ganyan ng yung ICC ang lumalabag. Kayo ICC ang lumalabag sa human rights ni Tatay Digong. Kasi kung ganyan po ang gagawin ninyo, si Tatay Digong ay inaano nyo dahil sa mga human rights ng mga drug lord, drug pusher, tapos tatanggalan nyo siya ng human rights. Boss Bad, sa tingin mo may magagawa kayo sa Trump kay Duterte? Kung tunay siyang kaibigan, may dapat siyang gawin. Kung hindi naman siya tunay na kaibigan, ano magagawa natin? Sir, kumusta na si Tatay Diggs? Ayon po sa Manila Bulletin, nagpahayag po siya na gusto niya makausap ang kanyang abogado. Nagre-request siya. ICC, mga hinayo pa kayo. Very basic yan sa karapatan ng bilanggo. Wala pang napapatunayan kay Tatay Digong. Nagre-request po siya. Okay naman daw. Dinala raw po siya sa doktor. Okay naman daw ang kailang kalagayan pero gusto niya makausap ang isa sa miyembro ng pamilya, si BP Sara, at saka yung kanyang abogado. Baka hindi naman nila, nalulungkot sila kasi sabi nga ng isa, hindi pa raw siya makaget over sa pagkamatay ng, putya, ilang taon na si Marcos? 3 taon na si Marcos, di ba? Baka kung drug pusher nga naman yung anak niya, paano siya makakaget over malaki kinikita ng anak niya sa droga. Kasi tama ka sa obserbasyon mo. Dapat masaya sila dahil kung talagang nahuli na yung masaya kami ngayon, nagdidiwang kami dahil mabibigyan na ng katarungan. Sobrang hanga ng mga taga-HK yung pumunta siya doon. The Netherlands are hostage taker. Correct, sir. Sa lahat ng mga OFW, bumalik ang droga, kidnapping, holdapan at rape. Di na naman safe ang Pinas. Di tulad ng dati sa panahon ni Duterte, may peace of mind tayo. Yun po ang napakahirap. Alam nyo, kaya tuwan-tuwa yung OFW kay Tatay Digong. Malayo sila sa mga anak nila
Pero kung naririnig nila, nasasaksin nila yung war on drugs, tumitino yung mga adik. At marami po akong kakilala na nagpapasalamat na dahil kay Tatay Digong, nagbagong buhay yung tito niya, yung kuya niya, mga ganun bang... Hindi po kasi tinatalayan yung mga nagbago nung panahon ni Tatay Digong. Wala kang choice eh. Kundi magbago, wala kang mabilhan. Pang picture or video. Wala pa pong naroon po si Medialdea. Panay pasabi lang po to. Pero tignan nyo po, sa pasabi na lang, anong sinasabi? Gusto niya makausap yung abogado niya. Ibig sabihin, hindi nakakausap ng abogado. Anong klase kayo, ICC? Bakit ayaw niyo ipakausap sa abogado? Ang next target nila, ang bahay ni Tatay Digong. Yan po, napanood ko rin kagabi. Ang dami po naroon po sa bahay ni Tatay Diggs, binabantayan. Boss Bas, nakauwi na ba dyan sa Pinas si BBM? Alam ko na ano na rito, 'di ba? Nag-press ko na po. Bakit po ba nililigtas niyo si BBM? Si BBM po ang presidente. Si BBM po 'yan. Huwag na po kayo manisi ng iba. Nakita niyo na nga si BBM nagsabi na pinahul. Siya na nga yung umako eh. Naghahanap pa kayo ng ibang masisisi. Si BBM na nga po yung nagsabi na sila ay umakto through, di ba? Sila ay umakto through request ng Interpol. Huwag na kayo maghanap ng iba pa. Inuogag tayo ng justice system sa Pinas, pati ba yung naman ICC? Kala ko ba pinilayan na ni Trump yan? Yun na nga pinilayan nga sila ni Trump. Kawawa sila kay Trump, kaya gusto nilang may silbi kami katunayan si Duterte, kaya ano nila yan showcase nila yan si Duterte na may silbi yung ICC. Sa tingin mo may people power kaya? Hindi ko maintindihan kung ano yung people power pa na gusto nyo. Eto na nga yung mga tao, hindi nyo ba kayo nanonood sa mga vlogger? Buong Mindanao na. Kung mga Taga-Luzon na ayaw talaga, ano magagawa natin? Wala tayong magagawa. Alam, sakalin natin mga taga Metro Manila. Sumama kayo. Tignan lang natin. Huwag po kayo kasi apurado. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Nung namatay si Ninoy, milyon-milyon na yun. Milyon na yun di ba? Nakipaglibing, etc. Pero hindi naman po namatay si Ninoy, bagsak na kagad yung gobyerno Namatay si Ninoy 1983, nagsimula na yung mga rally. Katulad po ngayon, ang dami na po nagrarally. Hindi po yan kaget-kaget na kahit anong pagtitipon, pag walang military, EP at PNP na bumaliktad, walang mangyayari. Hello po, Sir Bad, sabi ni Maharlika. Baka maano naman. Si Lisa daw ang nagpa-kidnap kay Tatay Diggs. Umami na nga. Umami na nga yung naggobyerno na sila. Nakita naman po natin dinadagdagan nyo pa Ayan na nga, pwede po yan, yung mga pahulaan. Sino yung mga ganun, di ba? Yung mga hindi lantad na nga, gobyerno po may kagagawan. Hindi naman po dinidinay ng gobyerno. Dinidinay ba ng gobyerno na sila? Pag yung pwede po yan, pag yung mga wala po nakakaalam kung sino gobyerno na nga Inaano niya pa parang may iba pang bida dapat Pinasasama si Tatay Digong, diversionary sa mga issues na dapat na lang sagutin. 2020. Hindi po diversionary to. Malaking issue po to.
Nauna pa po tong issue na to kaysa dyan sa 2025 budget. Kalimutan nyo po yan na dinadivert lang po tayo. Hindi po, totoong issue to. Nakakulong na nga si Duterte. Sasabihin nyo pa diversion. Pero hindi po natin din iiwan yan. Kayo naman, no? Matatalino po mga Duterte. Kaya natin lahat yan. Boss Buds, painumin mo nga sila ng isang tang, wag kape. O, kayong mga ICC, baka hindi nyo alam yung tang. Tang inumin nyo. Wag kape. Lista. Sobrang makababang tingin sa mga pro Duterte. Alam nyo kung bakit kayo naiinis? Pinapanood nyo sila eh. Kita nyo ko, hindi ako naiinis sa mga loyalista. Pag wala akong topic, pinapanood ko si Jared, nagagalit ako. Bakit? Nakakagalit panoorin eh. Ganon din naman sila sa akin. Pag pinanood ng mga loyalista si Badong, galit na galit din sila kay Badong. Pag pinanood ng loyalista si Bisdak Pilipinas, galit na galit din sila. Tignan niyo yung mga pagkakamali nyo. Una, may mga naiinip sa inyo. Wala kasing ginagawa. Hindi nangangampanya. Wala. Naghihintay lang. Ikalawa, galit na galit kayo sa mga loyalista kasi mababatingin sa mga pro Duterte. Di wag kayong mag-follow sa mga loyalista. Pinanunood nyo tapos magagalit kayo. Alam nyo yun? Alam nyo na nga yun eh. Alam nyo na nga yun sasabihin nila anti-Duterte. Bakit nyo papapanoorin? Ako wala akong pinanunood na loyalista. Una, bobo sila lahat. Wala akong tiyaga sa mga kabobohan eh. Yung mga tatawa lang ng tatawa. Kawawa naman yung mga Duterte. Puta. Ganun lang, tatawanan ka lang. Anong mahihita mo ron? Pag wala akong topic, pinanonood ko yung mga sikat lang nila, si Coach Bukbok, tsaka yung dating SMNI, sino na nga yun? Nagagalit pa ako. Mga mahihina na nga utak, nagagalit pa ako. Di lalo na kung pinanonood nyo lahat. Mga walang sense na nga, panonoorin nyo, talagang magwawala na kayo. Ano nyo, may sarili nyo. Panoorin nyo lahat mga Duterte, masisiyahan kayo. Pag nila, loyalista pala to, hindi ko papanoorin. Bigyan nyo ng katahimikan yung sarili nyo. Manood kayo mga Duterte vloggers, yan, masasayahan kayo. Di ba? Ang payo ko sa inyo, doable. Gusto nyo makatulong sa Duterte ngayon? Ikampanya nyo yung 10. May kamag-anak ka na 3. May isa kang kaibigan, may 4 ka ng kinampanyahan. Plus ikaw 5 na boboto para sa straight Duterte. Ang laki na ng itulong mo. Yun lang. Yun lang. Kasi mga abstract na po yan eh. Bibigatan nyo pa eh. Paano natin tutulungan? Natin pa. Kita nyo sa kauna-unahan pa lang. Ako, eto na itulong ko eh. Araw-araw ko magbablog, sabihan kayo na may magagawa ka. Ikaw, may magagawa ka. Ikampanya mo sa 3 mong kaibigan. Kung isa lang ang nakikinig sa'yo, girlfriend mo lang. Hindi kita titirahin pag hindi mo yan. Kinampanya. Ganun ba? Sige, tuloy na natin to. Yung kaya niya lang pong gawin, wag na po kayo mag-isip na, paano tayo dadayain? Umatin nga kayo na rally. Ito, very practical. Inuulit-ulit ko po to. Umatin kayo na rally. May sound system, may mga speaker. Kayo ba ng problema? Kayo ba ng problema? Sino magpo-provide? May rally sa Liwasan Bonifacio. Sino magpo-provide ng sound system? Sino magpo-provide ng ilaw pag ginabi? Hindi naman kayo namumblema eh. Uma-attend lang kayo eh. Di ba? Uma-attend lang kayo eh. Alam mo na yung Miranda rights, Benedict Anyo? Karirinig mo lang sa akin. Kaya kung tinanong mo yan dahil narinig mo dito, hindi ako nagsalita ng Miranda rights na hindi ko sinabi kung ano yung Miranda rights.
Wag na yung mga ganyan tanong. Alam mo naman yan, kaya mo nga tinanong eh. Wag kayong magtanong to challenge kung ano yung kaya kong gawin. Kung ano yung kakayahan ko, no? Wag pong ganun. Yung totoong tanong po,